Paano kung ang isang salita mula sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo ay muling magpagulo sa buong Middle East? E paano kung ang simpleng salitang totally unacceptable Tonight, President Trump on Truth Social calling Iran's response totally unacceptable and saying, quote, "I don't like it," while not sharing any details. ay maging simula ng panibagong tension sa pagitan ng Amerika at Iran? Mga kaibigan, naglabas ng matinding pahayag si US President Donald Trump matapos niyang tawaging lubos na hindi katanggap-tanggap ang naging tugon ng Iran sa peace proposal ng Amerika. Ano nga ba ang laman ng peace proposal? Bakit ito tinanggihan ng Iran? And ano ang maaaring mangyari sa buong mundo kapag muling uminit ang tension sa Strait of Hormuz? Alamin natin yan sa video na ito. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga maiinit na balita sa buong mundo. Simulan na natin. Sa gitna ng tension sa Middle East, muling naging sentro ng usapan si Donald Trump matapos niyang ilabas ang kanyang reaksyon sa naging tugon ng Iran sa panukalang pangkapayapaan ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, diretsahan at matapang na sinabi ni Trump na ang sagot ng Iran ay totally unacceptable. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat sa social media at nagdulot ng panibagong pangamba sa buong mundo. Marami ang nagtatanong, ito na ba ang simula ng panibagong krisis? Mauuwi ba ito sa mas matinding tensyon? O may pag-asa pa bang maayos ang negosasyon? Ayon sa mga ulat, ang peace proposal ng Amerika ay layong tapusin ang tumitinding sigalot sa rehiyon, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Ngunit sa halip na agad tanggapin ang proposal, nagbigay umano ang Iran ng sarili nitong kondisyon. Kasama raw dito ang pag-alis ng sanctions laban sa Iran, pagtigil ng naval blockade, garantiya na hindi na muling aatakihin ang kanilang bansa. May mga ulat din na nais ng Iran na magkaroon ng mas malaking kontrol sa Strait of Hormuz at humingi pa ng kompensasyon sa naging pinsala ng digmaan. Dahil dito, lalong uminit ang sitwasyon. Para kay Trump, tila hindi sapat ang naging concessions ng Iran, lalo na pagdating sa usapin ng nuclear program nito. Sa katunayan, ayon sa ilang ulat, nais ng Amerika na magkaroon ng mas mahigpit na limitasyon sa uranium enrichment ng Iran at tuluyang pigilan ang posibilidad na makagawa ito ng nuclear weapon. Pero para naman sa Iran, hindi raw nila kayang basta sumunod sa lahat ng hinihingi ng Amerika nang walang malinaw na kapalit. Dito ngayon umiikot ang matinding hidwaan. At habang nagpapatuloy ang palitan ng mga pahayag, ramdam na rin ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa Reuters, tumaas agad ang presyo ng langis matapos lumabas ang pahayag ni Trump. Bakit? Dahil nangangamba ang maraming bansa na kapag tuluyang lumala ang tensyon sa Strait of Hormuz, maaaring maapektuhan ang supply ng langis sa buong mundo. Tandaan natin na malaking porsyento ng global oil supply ang dumadaan sa nasabing lugar. Kaya anumang kaguluhan doon ay agad nararamdaman sa presyo ng gasolina, langis at iba pang produkto. Sa social media naman hati ang opinyon ng mga tao. May ilan na sumasang-ayon kay Trump at naniniwalang hindi dapat magbigay ng malaking concessions ang Amerika. Pero meron ding nagsasabing lalo lamang umiinit ang sitwasyon dahil sa matitinding pahayag ng magkabilang panig. May mga netizens din na nagsasabing mahirap magkaroon ng kasunduan kung parehong matigas ang posisyon ng dalawang bansa. Samantala maraming analyst ang nagsasabing mahalaga ang mga susunod na araw. Dahil kung magpapatuloy ang deadlock sa negosasyon, posible umanong bumalik ang tensyon militar sa rehiyon. Kapag nangyari iyon, hindi lang Amerika at Iran ang maaapektuhan. Posibleng madamay ang ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Habang tumitindi ang usapan tungkol sa peace proposal, marami rin ang nagbabantay sa magiging papel ng ibang bansa tulad ng China, Israel at mga bansang nasa Gulf region. May ilan kasing naniniwalang hindi magiging madali ang pagresolba sa sigalot hanggat hindi nagkakaroon ng mas malawak na kasunduan sa rehiyon. Sa ngayon wala pang malinaw na pahayag kung magpapatuloy pa ang peace talks o tuluyan ng babagsak ang negosasyon. Pero isang bagay ang malinaw. Kapag nagkamali ng hakbang ang alinmang panig,
maaaring lumala pa ang sitwasyon. At ito ang dahilan kung bakit nakatutok ngayon ang buong mundo sa bawat galaw ng Amerika at Iran. Dahil sa panahon ngayon, isang statement lang mula sa isang leader, maaaring magpabago sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya, merkado, at maging ng seguridad ng maraming bansa. Kaya naman marami ang umaasa na sa kabila ng matitinding salita at palitan ng akusasyon, ay mananaig pa rin ang diplomasya kaysa digmaan. Pero ang tanong, handa pa bang makipagkasundo ang magkabilang panig? O tuluyan ng mawawala ang pag-asa sa peace deal? Habang wala pang malinaw na sagot, patuloy munang maghihintay ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Amerika at Iran. At siguradong bawat bagong pahayag ay muling yayanig sa international community. Habang tumatagal ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, mas lalong dumarami ang mga eksperto at political analysts na nagbababala tungkol sa posibilidad ng mas malaking destabilization sa Middle East. Ayon sa ilang observers, kapag tuluyang bumagsak ang peace negotiations, maaaring magsimula ang sunod-sunod na military positioning sa rehiyon. Ibig sabihin, posibleng dagdagan ng Amerika ang presensya ng kanilang warships at fighter jets malapit sa Gulf region bilang paghahanda sa anumang posibleng eskalasyon. At kapag ginawa yon ng Amerika, malaki rin ang posibilidad na magpakita ng lakas ang Iran bilang tugon. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ngayon ang nananawagan ng kalmado at diplomasya. Dahil alam ng buong mundo na kapag lumala ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito, hindi lamang politika ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang pandaigdigang ekonomiya. Sa katunayan, may ilang investors at international markets na umano'y nagsimulang maging maingat dahil sa posibilidad ng oil disruption kapag nagkaroon ng mas malaking tension sa Strait of Hormuz. Bukod dito, may pangamba rin na maaaring maapektuhan ang international trade routes at shipping operations sa rehiyon. At para sa ordinaryong mamamayan sa iba't ibang bansa, ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kaya habang nagpapatuloy ang palitan ng matitinding pahayag mula sa magkabilang panig, maraming tao ang umaasa na hindi ito hahantong sa mas seryosong krisis. Dahil sa huli, mas mahalaga pa rin ang kapayapaan kaysa panibagong tensyon at kaguluhan. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo dito? Tama ba si Trump na tawaging totally unacceptable ang naging tugon ng Iran? O dapat bang mas palawigin pa ang negosasyon para maiwasan ang mas malaking tension? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba dahil gusto kong marinig ang inyong pananaw. At kung gusto ninyo pa ng mas marami pang balita tungkol sa world updates, geopolitics, at maiinit na international issues, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo sa susunod na video.